Ay, hindi ako makapaniwala na ganito na pala karami ang naging mahuhusay na mga ngaso sa pamilya natin. Grabe, yung mga nahuli nilang mababangis na hayop na yon, nahuli nila yon nung 13 taong gulang pa lang sila. Tama ka, Amir. Hinayaan na kitang makapasok sa silid na ito upang makita mo na lahat ng lalaki sa ating angkan ay naging kilalang mga ngaso nung sila ay nabubuhay pa. Ang mga larawan na nakikita mo ay patunay na tinitingala ang ating angkan pagdating sa larangan ng pangangaso. Yun ang unang beses na nakapasok si Hamir sa silid na yon sa kanilang bahay. Sa harapan nila ay may dingding na may mga nakasabit na mga lumang larawan. Sa bawat larawan ay may mga batang lalaki na matitikas ang tindig. Matapang ang ekspresyon at may hawak na putol na ulo ng iba't ibang mababangis na hayop. Itinuro ni Pancho ang isang lumang larawan ng isang batang may matalim na tingin habang hawak ang ulo ng isang baboy ramo na mas malaki pa sa ulo ng tao. Tay, sino po siya? Yung hawak niya pong pana, yun lang po bang ginamit niya para mahuli ang ganyang kalaking baboy ramo? Oo, Hamir, tama ka. Pana ang ginamit niya para mahuli ang baboy ramo na hawak niya. Siya si Amador. Siya ang yung lolo. 13 taong gulang siya nang napatay niya ang baboy ramong pumapatay ng mga alagang hayop dito sa baryo natin. Matapang siya, anak, at walang inuurungan. Isa-isang sinabi ni Pancho kay Hamir ang kwento ng bawat larawan na nakasabit sa dingding. Bawat isa ay may kwento ng katapangan at husay sa pangangaso. Sa bawat istoryang naririnig ni Hamir ay lalo siyang namamangha. Para silang mga bayani at mga mandirigmang hindi natatakot sa kahit na anong halimaw. Tay, nasan po ang larawan niyo? Sandaling hindi sumagot si Pancho. Tumikhim ito at saka itinuro ang isang larawan sa pinakataas na bahagi ng dingding. Isang batang lalaki ang naroon, madungis at may sugat sa braso. Hawak ng batang yon ang isang pugot na ulo ng isang dambuhalang buhaya. Ayun, anak. Yun nasa pinakatuktok na larawan. Ako ang batang yan. 13 taong gulang din ako noon nung mapatay ko ang buhaya na yan sa ilog sa gubat. Kung ganun, kayo po pala ang nakahuli ng ulo ng buhaya na nasa barangay hall natin. Yung sinasabi nila na ilang taon na po nananalasa dito sa baryo natin. Tama ka, Amir. Ako nga. Naisip ko kasi na kung ang buhayang yun ang mahuhuli ko noon, ay hindi ko lang mapapatunayan ang sarili ko, kundi mabibigyan ko na rin ng kapanatagan ang isip ng mga tao rito nung panahon na yun. Ang sibat na hawak ko sa litratong yan, ang siyang ginamit ko para paslangin siya. Nung madala ko ang ulo niya sa baryo, ay nagdiwang ang lahat. Isinabit nila yon sa barangay hall bilang alaala ng araw na wala nang dapat katakutan ang mga tao sa ilog na nasa gubat. Ang galing! Kaya po pala talagang iginagalang kayo rito sa baryo natin, Tay. Hamir, tandaan mo na hindi lang basta tradisyon ang ginagawa natin. Ang bawat ulo na dinala ng mga ninuno mo ay may ibig sabihin. Pagliligtas, katapangan, karangalan. Sa susunod na linggo ay kaarawan mo na. 13 anyos ka na. At oras na para patunayan mo naman ang iyong sarili. Kailangan mong mangaso, anak, at ipakita sa buong baryo na karapat-dapat kang magdala ng apelyido ko. Napalunok si Hamir. Nanlamig ang kanyang mga palad at parang sumisikip ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi niya maaaring ipakita ang takot sa harap ng kanyang ama. Opo, gagawin ko po ang lahat para hindi ko po kayo mapahiya, Tatay. Magaling. Simula bukas, magsasanay ka sa pangangaso. Dapat ay makasiguro tayo na isang malaki at pambihirang hayop ang iyong mahuhuli sa gubat. Walang nagawa si Amir kundi ang tumango. Kahit hindi niya alam kung kakayanin niya yon, pero alam niya na wala na siyang ibang pagpipilian
kundi gawin ang bagay na yon. Hindi lang sa pamilya nila umiiral ang tradisyong pangangaso, kundi maging sa buong baryo nila. Kapag ang isang batang lalaki ay tumuntong sa edad na 13, ay kailangan na nitong magtungo sa gubat ng mag-isa at manatili roon ng isang araw at isang gabi upang mangaso at kunin ang ulo ng hayop na mahuhuli nito. Ang hayop naman na mahuhuli ng batang yun ay hindi lang basta patunay na natapos nito ang pagsubok, kundi yun ang magdidikta kung gaano sila katapang at kalakas sa mata ng buong baryo. Kung ang isang bata ay nakahuli ng isang simpleng usa o baboy ramo lamang, siya ay tinuturing na karaniwan lamang. Ngunit kung ang kanyang dala ay isang mabangis na hayop gaya ng isang buwaya, isang agila o isang malaking ahas, siya ay titingilain o gagawing halimbawa ng tunay na mandirigma. Kaya naman, ang pagsapit ng 13 kaarawan ni Hamir ay kanyang ikinakatakot. Aminado siya na mahina siya at lampa. Bukod pa ron, ay matatakotin din siya dahil sa katangian niya na yon ay madalas siyang pagtawanan ng ibang bata. Isang umaga, nagtipon ang halos lahat ng tao sa bukana ng gubat upang salubungin ang pagbabalik ng isang batang lalaki na nangaso sa gubat dahil 13 anyos na ito. Nasa unahan si Apong Rosauro, ang matandang babaylan na siyang nangangasiwa sa ritual, habang katabi naman ni Hamir ang ama nitong si Pancho na tahimik na nakatingin sa kagubatan. Maya-maya ay isang batang lalaki ang lumabas mula sa kagubatan. May hawak itong dugo ang itak at sa isa nitong kamay ay isang pugot na ulo ng isang napakalaking sawa. Puno ng dugo at putik ang damit nito, habang bakas sa mukha ng bata ang tagumpay. Kilala ni Hamir ang batang yun. Yun ay walang iba kundi si Rambo, na palaging nambubuli sa kanya dahil matatakotin siya. Nagmamadaling lumapit ang mga tao kay Rambo, na puno ng hiyawan at palakpakan ang paligid. Ang iba naman ay lumapit upang makita ng mas malapitan ang pugot na ulo ng ahas na halos kasinlaki ng ulo ng isang tao. Sa gitna ng ingay at paghanga ng lahat, ay biglang tumingin si Rambo kay Hamir. Ngumisi ito na may halong yabang at panguuyam na para bang sinasabi nito na kailanman ay hindi niya magagawa o malalagpasan ang nagawa nito. Lumapit si Apong Rosauro kay Rambo. Hinawakan ng matanda ang balikat ng bata at tumango. Napakahusay ng ginawa mo, Rambo. Napatunayan mong matapang ka. Ang galing mong mangaso. Sigurado pagdating ng panahon ay magiging mahusay kang mangangaso. Ikaw ang dapat tularan ng ibang batang lalaki rito sa ating baryo. Muling lumingon si Rambo kay Hamir at sa pagkakataon na yon ay hindi na ito nakangisi. Bagkus ang tingin nito sa kanya ay puno ng paghamak at pagmamalaki. Habang naglalakad sina Hamir at Pancho pauwi, ay ramdam ni Hamir ang bigat ng pasanin sa kanyang balikat. Alam niya na mahirap mahigitan ang ginawa ni Rambo, at bilang anak ng pinakamahusay na mangangaso sa baryo nila, ay alam niyang inaasahan ng mga tao na dapat ay mas higit ang magagawa niya sa ibang batang lalaki roon. Malakas ang batang yun, anak. Si Rambo. Magaling pumili ng bibiktimahin. Hindi madaling patayin ng isang sawa, lalo na ang ganong kalaki. Kapag nagkamali ka ron ng galaw, ay siguradong lilingkising ka ng sawang yun hanggang sa madurog ang mga boto mo. Tahimik lang si Hamir. Sa sinabi ng tatay niya ay mas lalo siyang kinabahan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun, Hamir? Kailangan mo siyang higitan. Ikaw na ang susunod na mangangaso sa gubat. Kailangan mong patunayan sa lahat na anak nga talaga kita. Kailangan mong iangat ang pangalan ng mga ninuno natin na nauna sa atin.
Tandaan mo, ang ulo ng hayop na may uuwi mo dito sa baryo ang magdidikta kung anong klase kang mangangaso, anak. Opo, gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo mapahiya, tatay. Muling naalala ni Hamir ang pugot na ulo ng sawa na hawak ni Rambo. Kinabahan siya na baka hindi niya rin magawa yun o kaya ay wala siyang mahuli. Habang palapit ang kanyang kaarawan, imbis na kasiyahan ay kaba at takot ang kanyang nararamdaman. Sa mga sumunod na araw ay nagsimula na ang pagsasanay ni Hamir sa ilalim ng kanyang ama. Sa isang bakanting lupa sa likod ng kanilang bahay ay nakatayo si Hamir habang hawak ang isang lumang pana na kinuha niya mula sa kanilang imbakan ng mga gamit sa pangangaso. Bakit pana ang kinuha mo, anak? Ang daming gamit sa pangangaso ron. Kasi po, tay, mas komportable po akong gumamit nito eh. Itak ang gamitin mo. Hindi mo ba nakita na yun ang ginamit ni Rambo kaya siya nakahuli ng napakalaking ahas? Pero tatay, mas gusto ko po talagang... Hindi ko sinabi may pagpilian ka, Amir. Kapag sinabi kong itak ang gagamitin mo, itak ang gagamitin mo. Napakagatlabi si Amir. Alam niyang wala siyang laban sa desisyon ng kanyang ama. Mabigat ang loob na binitiwan niya ang pana at kinuha ang itak na inabot ni Pancho. Hawakan mo yan na maayos. Huwag kang parang batang may hawak na kahoy. Huminga ng malalim si Amir at sinubukan niyang ipwesto ng tama ang kanyang kamay habang hawak ang itak. Nagsimulang umatake sa hangin si Amir. Iwinasiwas niya ang itak sa hangin pero nagulat siya sa biglang pagsigaw ng tatay niya. Mahina, Hamir! Yan na ba ang pinakamabilis at pinakamalakas mong pag-atake? Muling sinubukan ni Hamir pero ganun pa rin. Masyadong mabigat ang itak kaya hindi niya maibigay ang buong puwersa niya. Kaya naman, paulit-ulit siyang pinagalitan ng kanyang ama. Kung ganyan ka sa kagubatan, ikaw ang mamamatay at hindi ang hayop na hinahanting mo. Napayuko si Hamir. Ramdam niya ang sakit sa kanyang braso at balikat pero mas masakit ang nakita niyang pagkadismaya sa muka ng ama niya. Tama na yan. Ang gawin mo'y magsanay kang mag-isa. Ayokong makikita ka nakikipaglaro muna. Yan muna ang bigyan mo ng pansin. Hindi ka pwedeng maging mahina dahil anak kita. Isang malaking kahihiyan sa pangalan ng pamilya natin kapag binigo mo ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Hamir? Opo, tay. Pakiramdam ni Hamir ay lulubog na siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na pagkapahiya. Isang hapon, inutusan si Hamir ng tatay niya na bumili sa tindahan. Habang naglalakad siya, ay ramdam niya pa rin ang pangangalay ng kanyang mga bisig dahil sa maghapon niyang pagsasanay. Napabuntong hininga na lamang siya. Nagulat si Hamir nang may biglang umakbay sa kanya. Nakita niya si Rambo na sumasabay sa paglalakad niya. Mayabang itong nakangisi sa kanya. Nakita kita kanina nagsasanay ah. Kung makikita mo lang ang sarili mo, matatawa ka rin gaya ko eh. Alam mo, kung ganun ka kabagal at kahina sa gubat, baka hindi ka na lumabas ng buhay doon. Baka ang hayop pang makakuha ng ulo mo. Hindi nagsalita si Amir. Alam niya kasi na kapag sinagot o pinatulan pa niya ang panghahamak ni Rambo, ay mas lalo lamang itong matutuwa. Pero hindi pa rin huminto si Rambo. Alam mo kung ano mas mabuti mong gawin, Hamir, ha? Sumuko ka na lang. Sabihin mo na lang sa tatay mo na hindi para sa iyo ang pangangaso. Huwag mo nang hintayin na mapahiya ka pa at ang buong angkan nyo. Malutong na tumawa si Rambo. Tinapik siya nito sa balikat at saka ito naglakad palayo sa kanya. Mariin na naikuyom ni Hamir ang mga kamay niya. Alam niya na ang mga sinabi ni Rambo ay para panghinaan lang siya ng loob, pero hindi niya maiwasang maniwala na baka totoo nga ang mga sinabi nito. Ginawang motibasyon ni Amir ang mga sinabi ni Rambo na yon sa kanya
para mas lalo pa niyang paghusayan ang kanyang pagsasanay. At sa kabila ng pagkadismaya ng kanyang ama, ay di siya huminto sa pagsasanay. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, ay nagsisimula na siyang magsanay sa paggamit ng itak. Kahit hindi nais gamitin ni Hamir ang itak, ay ginawa niya ang lahat para masanay siya sa paghawak noon. At sa tuwing nauhulog ang itak mula sa pagod niyang mga kamay, ay paulit-ulit din niya yung pinupulot at muling ginagamit. Ilang araw na lang ang natitira, ay kaarawan na niya at kailangan niyang masiguro na handa siya sa pangangaso sa gubat. Ang tanging nasa isip niya ay ang mahigitan si Rambo dahil ayaw niyang maging kahihiyan sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang ama. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi na malayan ni Hamir na bisperas na pala ng kanyang 13 kaarawan. Ang gabing yon ay tahimik, ngunit sa loob ni Hamir ay hindi siya matahimik dahil sa labis na pag-iisip sa magiging resulta ng kanyang pangangaso bukas. Lumabas si Hamir ng kanyang silid at nagtungo siya sa silid sa bahay nila kung saan nakasabit ang mga larawan ng kanilang mga ninuno. Naglakad si Hamir at huminto siya sa harapan ng napakaraming larawan. Isa-isa niya yung tinignan at isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Kaya ko ba talaga to? Magiging kagaya niyo po ba ako? Pero sana, gabayan niyo po ako bukas. Sana po ibigyan niyo po ako ng tapang at lakas kasi yun po talaga ang kailangan ko. Ayoko po maging dahilan para mapahiya po si tatay sa baryo natin. Pumikit si Hamir at umasa siyang may mararamdaman siya kahit konting lakas mula sa kanilang mga ninuno. Pero ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang patuloy na kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya pa ay lumabas na si Hamir sa silid na yon. Paglabas niya ay sakto na lumabas din si Pancho sa kwarto nito. Napahinto siya nang lumapit sa kanya ang tatay niya. Hamir anak, ipapaalala ko lang sa'yo na bukas ng umaga ay pupunta ka na sa gubat para mangaso. Siguraduhin mong hindi mo ipapahiya ang pangalan natin. Huwag mong babahiran ng kahihiyan at kahinaan ng pamilya natin. Hindi na nagsalita si Hamir dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot niya sa kanyang ama. Nang tumalikod na ang tatay niya, ay parang gusto niya itong habulin at sabihin na umaatras na siya sa pangangaso niya bukas. Hindi niya kasi maintindihan na kung bakit ang mahuhuling hayop sa gubat ang kailangan maging sukatan ng tapang ng isang lalaki sa kanilang baryo. Pero dahil yun na ang nakasanayan, kailangan niyang sumunod at wala siyang karapatan na umatras sa tradisyon na yon. Pasikat pa lang ang araw nang magising si Hamir ng sumunod na umaga. Imbis na maging masaya dahil kaarawan niya, ay kaba at takot ang agad na lumukob sa kanya. Nang lumabas siya ng kanyang silid, naroon na ang kanyang ama sa hapagkainan. Umupo siya sa tapat nito at nagsimula na silang kumain. Hamir anak, maligayang kaarawan. Maraming salamat po, tatay. Damihan mo ang kain mo at kailangan mo ang lakas mamaya. Tahimik na kumain si Hamir. Halos hindi niya malasahan ang pagkain dahil sa kabang kanyang nararamdaman. Matapos kumain, ay sabay silang lumabas ng bahay. Tahimik na naglakad si Hamir sa tabi ng kanyang ama. Huwag ka magpadala sa takot mo, Hamir. Ang pangangaso ay hindi lang basta ginagamitan ng lakas ng katawan, kundi kailangan din ng talas ng pag-iisip. Kung mahina ang loob mo, ikaw ang magiging biktima ng mga hayop sa gubat na yon. Tay, paano po kung hindi po ako makapatay ng malaking hayop? Wala sa laki ng hayop ang sukatan, anak, kundi sa kung paano mo ito hinarap. Pero kung gusto mong respeto ang makuha mo, siguraduhin mo ipagmamalaki mo ang hayop na mahuhuli mo.
Paano nga po kung hindi ko po mahigitan si Rambo? At paano po kung mapahiya po ang pamilya natin ng dahil po sa akin? Ituturing niyo pa rin po ba akong anak niyo? Talagang ngayong araw mo pa naisipan ang mga ganyang bagay, anak. Hamir, tandaan mo, walang puwang ang kahihiyan sa pamilya natin. Kung nais mo pang maging bahagi ng pamilyang ito, huwag mong gagawin ang bagay na magiging dahilan para pagtawanan tayo ng mga tao. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amir sa kanyang narinig na sinabi ng kanyang ama. Napalunok siya at hindi niya na nagawang sumagot. Imbis na lumakas ang loob niya sa sinabi ni Pancho, ay tila mas lalo pa siyang pinanghinaan. Pagkarating ni Hamir sa bukana ng gubat, ay sumalubong sa kanila ang napakaraming tao. May mga matatanda, mga kilalang mangangaso at ilang batang kasing edad niya. Nandun din si Apong Rosauro na nakatayo sa unahan habang may hawak na mahabang tungkod. Malapit sa matanda ang isang mahabang mesa kung saan nakahanay ang iba't ibang gamit sa pangangaso. May itak, pana, sibat, patalim at ilang tali na ginagamit sa panghuhuli ng mga hayop. Huminga ng malalim si Amir. Mas lalo niyang naramdaman ang kaba at takot ng sandaling yun. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya nang magtungo siya sa unahan kung saan naroroon si Apong Rosauro. Mga kababaryo, narito tayo ngayon upang saksihan ang pagsisimula ng pangangaso ng batang ito. Si Amir, siya lang naman ang nag-iisang anak ni Pancho. May ilang pumalakpak, ngunit hindi kasing lakas ng palakpak na natanggap ni Rambo nung isang araw. Mas lalo lang naramdaman ni Amir ang bigat ng sitwasyon na kanyang kinasasadlakan. Alam naman nating lahat na ang dugo ng mahuhusay na mga ngaso ay dumadaloy sa batang ito. Ang ama niya ang nakahuli sa pinakamabangis na buhaya sa ating gubat at ang ulo ng buhayang yon ay nakasabit na ngayon sa ating barangay hall. Ilan din sa mga ninuno ng batang ito ay nagbigay ng karangalan pagdating sa larangan ng pangangaso. Kaya naman, malaki ang ekspektasyon nating lahat na ang batang ito ay susunod sa yapak ng kanyang mga ninuno, lalo na sa yapak ng kanyang magiting na ama. Sa mga narinig ay mas lalo lamang nanliit si Amir. Tumingin siya sa kanyang ama na nakatayo sa gilid. Wala itong imik at seryosong nakatingin lamang sa kanya. Sa paggala ng mga mata ni Amir ay nagtama ang mga mata nila ni Rambo. Agad itong ngumisi ng nakakaloko at bahagyang umiiling na para bang tinutokso siya. May pangungutya sa mga mata nito na para bang sinasabi nito na hindi niya yun kaya at mapapahiya lamang siya. Hindi nagtagal ay itinaas na ni Apong Rosauro ang tungkod nito bilang hudyat ng pagsisimula ng ritual bago sumabak sa pangangaso si Amir. Nagsimulang umikot ang matandang lalaki sa paligid ni Amir habang sumasayaw at umaawit ng isang lumang awitin. Habang patuloy sa pagsasayaw at pag-awit si Apong Rosauro, isang matandang babae ang lumapit at inabot dito ang isang bao na may lamang pulang likido na dugo ng isang hayop na inalay para sa araw na yon. Kinuha ni Apong Rosauro ang bao at itinapat yon sa bibig nito. Binilungan nito yon ng dasal mula sa salitang hindi nauunawaan ni Hamir. Matapos yon ay tumayo si Apong Rosauro sa harapan ni Hamir. Isinawsaw nito sa dugo anhin na laki at naglagay ng guhit sa noo at magkabila ang pisngi ni Hamir. Naramdaman ni Hamir ang malagkit na likido sa kanyang balat, ngunit hindi siya kumibo. Pagkatapos ng ritual ay itinuro ni Apong Rosauro ang lamesa kung saan nakalagay ang mga kagamitan sa pangangaso. Ngayon, Hamir, maaari ka nang pumili ng 2 sandata
na gagamitin mo sa loob ng isang araw at isang gabi sa loob ng gubat. Maging matalino ka sa pagpili. Kung anong nasa puso mo, yun ang sundin mo. Huminga ng malalim si Amir at lumapit sa mesa. Una niyang pinili ang isang patalim. Alam niya na kailangan niya yon sa pagpugot ng ulo ng hayop na kanyang mauhuli. Napatingin si Amir sa itak. Alam niya na yon ang gusto ng kanyang ama para sa kanya. Inabot niya ang hawakan ng itak, pero natigilan siya. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya ang kanyang ama na matiim na nakatitig sa kanya. Wala itong emosyon, pero nung makita nitong hindi pa niya kinukuha ang itak, ay pinanlakihan siya nito ng mata. Napalunok si Amir. Naramdaman niyang pinagpapawisan ang kanyang mga palad. May isang bahagi ng kanyang puso na nagsasabing hindi ang itak ang sandatang para sa kanya. Muli niyang ibinaling ang tingin sa mesa at doon ay nakita niya ang pana at ang mga palaso. Matagal na niyang nais gamitin ang gamit na yon sa pangangaso hanggang sa kinuha na niya ang pana at ang mga palaso. Nang mahawakan niya ang mga yon ay gumaan bigla ang pakiramdam niya. Yan na ba ang napili mo, Hamir? Patalim at pana? Opo, Apong Rosauro. Nakapili na ang bata! Ang mga yan na ang kanyang magiging sandata sa pangangaso sa gubat ng isang araw at isang gabi. Sa gitna ng katahimikan, matapos ang pagpili ni Amir ng kanyang sandata, ay biglang lumapit si Pancho kay Apong Rosauro. Matigas ang tingin nito at halatang hindi nito nagugustuhan ang naging desisyon ni Amir. Apong Rosauro, nagkamali ang anak ko sa pagpili ng sandata. Sa tingin ko ay hindi pana at palaso ang talagang nais niyang kunin. Lahat ng tao ay nagtinginan. Ramdam ni Amir ang pagbigat ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi matanggap ng kanyang ama ang kanyang naging desisyon, pero hindi niya inasahan na aapila pa ito sa harap ng lahat. Matapos yun, ay lumapit si Pancho kay Amir habang ang mga mata nito ay puno ng pagkadismaya. Hamir anak, bakit pana at palaso ang pinili mo? Hindi ba't itak ang ginagamit natin sa pagsasanay? Ano ba't tumatakbo sa isip mong bata ka? Pero tay, pana at palaso po talaga ang gusto ko eh. Gusto mo? Kailan ka pa natutong mamili sa tingin mo ay makabubuti para sa'yo? Sa akin ka makinig at hindi sa kung anong gusto mo. Hindi mo ba naisip na nauubos ang palaso? At kapag nangyari yon, ay wala nang silbi ang pana mo. Pero hindi po talaga ako sanay sa itak, tay. Kahit na anong gawin ko, hindi ko po matutunan ang tamang paggamit dyan. Pero sa pana at palaso po, pakiramdam ko po mas kaya ko po itong gamitin. Sa puntong yon ay sumingit na si Apong Rosauro sa pag-uusap nilang mag-ama. Tapos na ang pagpili, Pancho. Kung ang mga yan ang pinili ng anak mo, ay igalang mo kanyang desisyon. Magtiwala ka na lang sa kanyang kakayahan. Nakatingin na ang lahat kay Pancho. Ilang saglit itong nakatitig kay Hamir bago huminga ng malalim at bumaling kay Apong Rosauro. Pasensya na po, Apong Rosauro. Pero kahit na humingi ng paumanhin si Pancho, ay halata pa rin ang mabigat na ekspresyon sa mukha nito. Tinignan nito si Amir ng matagal bago ito lumayo sa kanya at bumalik sa kinatatayuan nito kanina. Tumayo si Apong Rosauro sa harapan ni Amir. Ang mga sandat ang pinili mo at ang sarili mong katawan lamang ang maaari mong dalhin sa gubat. Wala kang dadaling pagkain o tubig. Lahat ng kakainin mo at iinumin ay sa gubat mo kukunin. Ito ay upang masubukan ang kakayahan mo mabuhay nang hindi umaasa sa kahit na sino. Dahil isa dapat yan sa katangian ng isang mahusay na mangangaso. Ngayon, Hamir, sa huling pagkakataon ay tatanungin kita, bukal ba talaga sa kalooban mo ang pagpasok sa gubat at ang pananatili roon ng isang araw at isang gabi? Opo,
Opo, Apong Rosauro. Bukal po sa loob ko. Bahagyang tumango ang matanda, saka itinaas ang kamay na parang nagbibigay ng basbas. Kung ganon, maaari ka nang pumasok sa kagubatan. Oras na para hanapin mo kung ano ang magiging kapalaran mo. Tandaan mo, Hamir, ang hayop na mahuhuli mo ay siyang magdidikta kung ano ang magiging tingin sa'yo ng buong baryo. Gabayan at protektahan ka nawa ng ating lumika. Hihintayin ka namin sa lugar ding ito bukas ng umaga. Sa puntong yun, nilingon ni Hamir ang ama niya. Umasa siyang makikita sa mukha nito ang kahit katiting na suporta. Pero ang nakita niya ay malamig at matalim na tingin nito. Alam niyang galit ang kanyang ama sa kanya dahil hindi itak ang pinili niya. May kirot na gumuhit sa dibdib ni Hamir. Gusto sana niyang magpaalam kay Pancho kahit isang saglit, pero natakot na siyang gawin yon dahil sa paraan ng tingin nito sa kanya. Kaya imbis na magpaalam sa kanyang ama, ay tumalikod na lamang siya at tahimik na naglakad papasok sa napakalawak na kagubatan. Samantala, sa isang baku-bakong daan na bihirang daanan ng mga sasakyan, ay isang maliit na truck ang bumabaybay doon. May kalumaan na ang sasakyan at tumutunog na ang bawat parte nun sa tuwing dumadaan sa malalalim na lubak. Sa likod ng truck ay nakaupo si Solomon, isang lalaking nasa edad 60. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod gamit ang lubid na may bahid ng dugo mula sa gasgas sa kanyang balat. Kanina pa niya pinipilit nakalagin ang tali at hindi nagtagal ay nagtagumpay na siyang mapaluwag ang lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Napangisi si Solomon habang unti-unti niyang inaalis ang tali sa kanyang mga kamay. Ngunit nagulat siya nang biglang huminto ang truck. Agad niyang inilagay ang mga kamay sa likod niya nang bumukas ang likuran ng truck upang magkunwari na nakatali pa rin siya. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan. Meron itong makapal na balbas at bigote. Magpasalamat ka dahil nasiraan tayo. Maaantala ang pagpunta natin sa lugar kung saan ka namin papatayin, Solomon. Walang hiya ka, Berhel. Nilinlang mo ang lahat sa baryo natin. Napakagaling mo magpanggap. Ikaw lang pala ang pinuno ng mga aswang na matagal ko nang hinahanap. At anong silbi ng mutya ng gintong baboy ramo, ha, Solomon? Hindi mo man lang natukoy kung sino ang tunay mong kalaban. Hindi na yun sakop ng kapangyarihan ng mutya ko, traidor ka. Pero makinig kang mabuti, Berhel. Sa oras na makaligtas ako rito, sisiguraduhin kong malalaman ng buong baryo kung ano kan talaga, kung anong klaseng demonyo ka. Hindi na mangyayari yun, tanda. Dahil sisiguraduhin ko rin na mamamatay ka na bago mo pa yun magawa. Sa tagong baryo ni na Solomon, ay siya ang itinuturing na pinuno ng mga tao roon dahil sa tapang at kakayahan niyang ipagtanggol ang kanyang nasasakupan laban sa mga aswang. Datu Solomon ang tawag sa kanya ng mga tao. Sa loob ng maraming taon ay siya ang naging tagapagtanggol ng kanilang baryo gamit ang mutya ng gintong baboy ramo na nagsilbing sandata niya laban sa mga aswang. Ngunit ng oras na yon ay nasa bingit na siya ng kamatayan. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Berhel na inakala niyang isang kakampi ay siya mismong dumukot sa kanya upang dalhin siya sa malayong lugar para doon patayin. Hindi na ako makapaghintay na mapatay ka, Solomon. Alam mo ba kung paano ko ipapaliwanag ang pagkawala mo sa baryo natin? Sasabihin ko sa kanila na napagod ka na makipaglaban sa mga aswang, na sumuko ka na bilang isang tagapagtanggol, kaya nagpakalayo-layo ka na at hindi mo na sila babalikan kahit kailan. Nanlisik ang mga mata ni Solomon, napakuyom ang kanyang mga kamao.
Gusto niya na itong atakihin, pero naghintay pa siya ng tamang pagkakataon. At alam mo ang pinakamasarap na bahagi, kumpare? Dahil ako, ang sumunod na pinakapinagkakatiwalaan sa baryo natin. At ako na ang magiging bagong dato, kasi wala ka na. At kapag ako na ang dato, magiging napakadali na ang lahat. Hindi na kami magtatago ng mga alagad kong aswang. Paghaharian na namin ang baryong yun at doon ko sisimulan ang pagtatayo ng aking imperyo. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na magtagumpay kang hayop ka. Bumunghalit ng tawa si Vergel. At ano magagawa mo, ha, Dato Solomon? Wala ka ng kalaban-laban. Baka nakakalimutan mo na sinira ko na ang mutya ng gintong baboy ramo. Wala na ang mutya mo, Solomon. Isa ka na lamang matandang walang laban. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Solomon habang nakatingin kay Vergel. Kung inaakala nito na hahayaan lang niya na magtagumpay ito sa masama nitong balak, ay nagkakamali ito. Halika, Vergel. Lumapit ka. Napataas ang kilay ni Vergel. Ngumisi ito at humakbang ng 2 hakbang palapit sa kanya. Lumapit ka pa. Yung sobrang lapit. Para marinig mo ng maayos ang mga sasabihin ko sa'yo. Natawa si Vergel at tuluyan itong lumapit kay Solomon. Yumuko ito at inilapit nito ang muka sa muka ni Solomon. Ano ba yun, ha? Sasabihin mo na ba ang huli mong habilin bago kita patayin? Alam mo, ang mutya na sinira mo, hindi yun ang totoong mutya ng gintong baboy ramo. Alam mo ba na nasa akin pa rin ang totoong mutya? Sa tingin mo ba, ay ganun ako katanga para hayaan na wasakin mong isang bagay na alam kong makatatalo sa'yo? Hungkag ka! Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vergel. Mula sa pagiging mayabang ay napalitan yon ng gulat. At bago pa makakilos si Vergel, ay buong lakas niyang iniuntog ang ulo niya sa ulo ng lalaki. Napaatras si Vergel, natumba ito at napangiwi sa matinding sakit. Sinamantala naman ni Solomon ang pagkakataon na yon at mabilis siyang tumayo. Nagulat si Vergel nang makita nito na nakawala na pala siya sa kanyang pagkakatali. Tatayo pa sana si Vergel, pero isang malakas na sipa ang dumapo sa mukha nito, kaya muli itong napahiga habang dumudugo ang bibig. Hindi na nagsayang ng sandali si Solomon. Agad siyang bumaba sa likod ng truck at ang una niyang nakita ay ang malawak na talayban na nasa gilid ng kalsada. Doon siya tumakbo habang naririnig niya ang galit na sigaw ni Vergel. Walang hiya ka, Solomon! Kahit saan ka magtago, hahanapin kita! Patuloy si Solomon sa mabilis na pagtakbo. Hindi niya na inisip ang pananakit ng kanyang katawan mula sa pambubugbog ni Vergel sa kanya at ng 2 pa nitong kasama na mga aswang din. Sinaktan kasi muna siya ng 3 bago siya isakay ng truck kagabi. Hanggang sa 2 magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Napangiwi si Solomon nang naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang likod, para yung mainit na patalim na tumusok sa kanyang laman. Doon niya napagtanto na isa sa 2 bala ang tumama sa likod niya. Muntik pa siyang madapa, pero agad niyang nabawi ang kanyang balanse. Sa pagkakataon na yon ay napagtanto ni Solomon na wala pa siyang proteksyon mula sa mutya ng gintong baboy ramo, dahil simula nang hubarin niya yon para itago sa loob ng kanyang sapatos, ay hindi niya pa yon nadadasalan. Nagpatuloy pa rin si Solomon sa pagtakbo sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin. Hanggang sa isang malawak na kagubatan ang natanaw niya sa unahan, kaya kahit paano ay may pag-asa siyang naramdaman, dahil sigurado siya na kung doon siya magtatago ay mahihirapan sina Vergel na hanapin siya roon. Samantala, sa mga oras na yon, ay patuloy pa rin si Amir sa paglalakad
sa gitna ng kagubatan. Nakasabit sa balikat niya ang pana, habang nasa likod naman niya ang sisidlan ng mga palaso. Ang patalim naman ay nasa maliit na kaluban sa kanyang bewang. Palinga-linga si Hamir habang naglalakad. Nakikiramdam siya sa paligid at umaasa siya na may makikita siyang hayop na magiging sapat para patunayang karapat-dapat siyang tawaging mahusay na mangangaso. Makalipas ang ilang sandali, isang ilog ang nakita niya. Agad siyang lumapit doon at lumuhod sa tabi ng ilog. Grabing lagkit naman ang dugong to sa mukha ko. Ang lansa pa! Sumalok si Hamir ng tubig gamit ang 2 palad at agad na hinilamusan ang muka. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa tuluyang naalis ang dugong ipinahid ni Apong Rosauro sa mukha niya. Matapos yon, ay uminom na siya ng tubig sa ilog gamit pa rin ang kanyang mga palad. Nang mapawi na ang kanyang pag-auhaw, ay naupo na siya sa malaking bato malapit sa ilog. Sana naman ay makahuli ako ng isang malaking baboy ramo o kaya isang dambuhalang ahas kagaya nung kay Rambo. Pero kaya ko ba talagang patayin ng ganong kalaking ahas? Bakit kasi may ganitong tradisyon pa sa baryo namin eh? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Hamir. Bata pa lang siya, ay alam na niyang darating ang araw na yon. Pero hindi niya inasahan na magiging ganun kahirap yon sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung kaya niyang sundan ang yapak ng kanyang ama bilang pinakamahusay at dakilang mangangaso sa baryo nila. Sana pala, anak na lang ako ng isang ordinaryong mangangaso para hindi na umasa ang mga tao na magiging kagaya ako ng tatay ko. Muli siyang napabuntong hininga. Alam niyang wala nang saysay ang mga salita niyang yon. Wala na siyang magagawa kundi ang patunayan ang kanyang sarili sa buong baryo nila. Hindi nagtagal ay tumayo na si Hamir mula sa pagkakaupo at muling naglakad papasok sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, ay nakakita si Hamir ng isang ligaw na kuneho sa damuhan. Nakataas ang 2 tenga nito na animo ay nagmamatsyag. Paminsan-minsan ay ninunguya ng kuneho ang mga damo na nasa paligid nito. Mabilis na nagtago si Hamir sa likod ng isang punong may malaking katawan. Dahan-dahang kinuha niya ang isa sa mga palasong nakasuksok sa sisidlan sa likod niya at marahang isinakbit yon sa pana. Huminga siya ng malalim bago itinaas ang pana. Hinila niya ang tali ng pana, ngunit natigilan siya nang mapagtanto niya na kung ulo ng kuneho ang dadalhin niya sa baryo nila, ay siguradong pagtatawanan siya. Bala na nga, susubukan ko lang naman kung asintado ko eh. Matapos yon, ay pinakawalan na ni Hamir ang palaso. Ngunit dahil sa kakulangan ng puwersa sa paghila ng tali, ay hindi man lang yun umabot sa kinaroroonan ng kuneho. Bumagsak ang palaso, ilang dipa ang layo sa kuneho. At nang maramdaman ng kuneho ang presensya niya, ay mabilis itong tumalon-talon palayo. Nanghihinang napaupo sa lupa si Hamir habang nakatingin sa palaso niya na nasa lupa. Dapat yata nakinig ako kay tatay. Tama nga siguro na itak na lang ang dapat na kinuha ko imbis na itong pana at mga palaso. Bakit ba hindi ako nakinig sa kanya? Napakamot si Hamir sa likod ng kanyang ulo. Alam niyang hindi niya talaga gamay ang paggamit ng pana, pero hindi niya alam kung bakit tila hinatak siya ng pana at palaso nang makita niya yon sa hanay ng mga sandata kanina. Aminado si Hamir na isang simpleng pagkakamali lamang na hindi niya tinamaan yung kuneho. Pero para sa kanya ay isa yung indikasyon na baka nga wala talaga siyang kakayahan na maging kagaya ng kanyang ama. Ilang oras na ang lumipas pero wala pa ring nakikitang hayop si Hamir. Naiinip na rin siya, kaya upang alisin ang kanyang pagkainip ay naisipan niyang magkunwaring isa siyang mahusay na mangangaso. Pinagmamasdan niya ang paligid na parang may hinahanap siyang isang mabangis na hayop. Mabilis niyang dinukot ang isang palaso
mula sa sisidlan ng kanyang likuran at isinakbit yun sa kanyang pana. Umikot-ikot siya at umasinta kahit wala naman siyang dapat asintahin. Ako si Amir. Ako ang pinakamahusay na mga aso sa aming baryo. Walang mabangis na hayop ang makakaligtas sa palaso ko. Hinila ni Hamir ang tali ng pana, ngunit hindi niya yun mahila ng todo. Nang pakawalan niya ang palaso, ay lumipad yon, pero agad ding bumagsak sa lupa. Napakamot siya uli sa ulo, saka pinulot ang kanyang palaso. Hindi bagay sa akin ang ganito. Kinikilabutan ako sa sarili kong imahinasyon. Hindi niya mapigilan ang mapailing. Tinanggap na lang niya na walang lakas ang kamay at braso niya para gamitin ang pana at palaso. Ibinalik niya ang palaso sa lalagyan sa kanyang likod at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Palubog na ang araw, pero wala pa ring nahuhuling mabangis na hayop si Amir. Medyo kinakabahan na siya dahil baka wala siyang maiuwing ulo ng hayop bukas ng umaga sa kanilang baryo. Sa kanyang paglalakad ay bigla siyang natigilan ng isang bagay ang bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan. Kung palagi kong iisipin na mahina ako, ayun talaga ang mangyayari. Pero kung iisipin ko na isa akong mahusay at matapang na mangangaso, kagaya ng tatay ko, baka yun ang mangyari sa akin. Mula nang magkaisip si Amir, ay palagi niyang naririnig sa mga tao na hindi siya magiging kagaya ng kanyang ama dahil matatakotin siya at lampa. Ang mga salitang yun ang pumasok sa kanyang utak, kaya hanggang sa umidad siya ng 13 anyos, ay yun na ang kanyang pinaniwalaan. Tama. Panahon na siguro para alisin ko sa sarili ko ang pagiging mahina. Kailangan patunayan ko sa buong baryo namin na mali sila ng iniisip tungkol sa akin. Huwag ka mag-alala, tatay, dahil gagawin ko ang lahat para hindi mapahiya ang ating pangalan. Nang magpatuloy si Amir sa paglalakad, ay paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili na siya ay isang matapang at mahusay na mangangaso. Napansin niya na sa ginawa niyang yon ay mas gumaan ang pakiramdam niya. Inabot na ng gabi si Amir sa kanyang paglalakad sa loob ng kagubatan. Madilim na ang paligid at nagsimula ng lumamig. Nakaramdam na siya ng pagod at gutom. Napansin niya ang isang malaking bato malapit sa isang puno, kaya agad siyang naupo sa likod ng bato upang magpahinga. Ipinasok niya ang kamay sa loob ng kanyang pantalon at inilabas ang isang tinapay na nakabalot sa plastik. Ngumiti siya ng bahagya habang pinagmamasdan yon. Mabuti na lang at naging mautak ako. Kung hindi ako nagbaon ng tinapay, ay wala akong kakainin ngayon. Magpapakahirap na nga akong mangaso, tapos pati pagkain ko paghihirapan ko pa din. Aba, hindi naman yata pwede yun. Binuksan ni Amir ang plastik at kinagat ang tinapay. Ngunit bago pa siya makasunod ng isa pang kagat, ay isang kaluskos ang narinig niya mula sa kanyang kaliwa. Mabilis niyang itinabi ang tinapay at kinuha ang kanyang pana. Nilagyan niya yon ng palaso at marahang sumilip mula sa likod ng bato. Nakita niyang bahagyang gumagalaw ang isang makapal na halaman sa hindi kalayuan. Naku, baka malaking baboy na mo o kaya dambuhalang ahas yun ah. Ito na ang pagkakataon ko para makahuli ng isang mabangis na hayop. Tahimik na lumabas si Amir sa kanyang pinagtataguan. Maingat ang bawat hakbang niya habang nakatutok ang kanyang pana sa gumagalaw na halaman. Hindi siya nagmadali dahil alam niya na kung magpapadalos-dalos siya ay baka makawala pa ang hayop na nasa halaman na yon. Nang sa tingin niya ay tama na ang distansya niya, ay inasinta niya ang kanyang target at saka pinakawalan ang palaso. Ngunit sa kanyang pagkakagulat, hindi man lang umabot ang palaso sa mismong halaman. Bumagsak lang yun sa lupa, malayo pa sa dapat nitong tamaan. Hanggang sa mula sa makapal na halaman, ay biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na duguan at hirap na makalakad.
Agad na napaatras si Amir. Nanginginig ang mga kamay na kumuha siya ng isa pang palaso. Itinutok niya ang kanyang pana sa matanda. Wag! Wag ka nalapit! May pana ako, sige ka! Hindi ka sasantuin ng pana ako! Wag mo akong subukan! Hindi ako natatakot sa'yo! Huminto ang lalaki at nagtaas ng kamay. Kahit madilim ang paligid, ay kita pa rin ni Amir ang pangihina sa muka ng matandang lalaki. Hindi ako masamang tao, iho. May humahabol sa akin at kailangan ko silang matakasan. Kung may tinatakasan ka, ibig sabihin kriminal ka. Hindi naman tatakas ang isang taong walang kasalanan ah. Nanlaki ang mga mata ni Amir nang makita niyang tumakbo ng mabilis ang lalaki papunta sa kanya. Dahil doon ay pinakawalan niya ang palaso at tumama yon sa dibdib ng lalaki. Ngunit dahil sa mahina ang pagkakahila niya sa tali ng pana, ay hindi yun bumaon sa katawan ng lalaki at nahulog yun sa lupa. Bago pa makakilos si Amir, ay binuhat na siya ng lalaki na para bang isa siyang sako ng bigas. Ah! Ano ba? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda. Dinala siya nito sa likod ng malaking bato kung saan siya kumakain kanina. Sisigaw pa sana siya, pero mabilis na itinakip ng lalaki ang isa nitong kamay sa bibig niya. Huwag kang maingay kung gusto mo pang mabuhay. Hindi na nakapagsalita si Amir. Maya-maya ay nakarinig sila ng papalapit na mga yabag. Mula sa kinaroroonan nila ay nakita nila ang tatlong nilalang na may nakakatakot na itsura. May nanlilisik at namumulang mga mata ang mga yon. Mahahabang dila, matutulis na mga kuko at mga ngipin. Kinilabutan ng gusto si Amir nang mapagtanto niya na aswang ang tatlong yon. Huminto ang tatlong aswang malapit sa malaking bato at nagsalita ang nasa gitna na pinakamalaki sa tatlo. Sigurado ko nandito pa rin si Solomon. Naaamoy ko pa sa hangin ang dugo niya. Hanapin niyo siya. Hindi tayo aalis dito nang hindi natin siya napapatay. Matapos yun, ay naglakad na ang tatlong aswang palayo hanggang sa tuluyan ng mawala ang mga yon sa madilim na bahagi ng gubat. Sa sandaling yon, ay marahan ng inalis ng matandang lalaki ang kamay nito mula sa bibig ni Amir. Agad siyang humarap dito at sinuri ito ng mabuti. Malalim ang paghinga ng matandang lalaki. Puno ng dugo ang damit nito na punit-punit at bakas sa mukha nito ang matinding pagod. Nang makita niya ito ng malapitan, ay doon niya naramdaman na mukha naman itong mabait at mapagkakatiwalaan. Ikaw po ba yung Solomon na binanggit nung isang aswang kanina? Oo, ako nga. At ikaw, anong pangalan mo, bata? Hamir po. Hamir po ang pangalan ko. Taga rito ka ba? Hindi po ako nakatira dito sa gubat. Ano po ba tingin niyo sa akin, taong gubat? Pero sa labas po ng gubat na ito ang baryo namin. Nandito po ako kasi kailangan ko po mangaso bilang tradisyon sa baryo namin. Kailangan ko po makahuli ng isang mabangis na hayop ngayong gabi. Kung gano'n, kailangan mo akong tulungan, Hamir. Kailangan kong makarating sa baryo nyo. May tama ako ng baril sa akin likod. At kung hindi ko to magagamot kagad, ay baka hindi ko na magawang makalabas ng buhay sa gubat na ito. Pero hindi pa po ako maaaring umalis dito sa gubat eh. Kailangan ko pong tapusin ang pangangaso ko. Kung uuwi po ako ngayon nang wala akong nahuling mabangis na hayop, hindi po ako magiging isang ganap na lalaki at magiging kahihiyan po ako sa buong pamilya namin sa buong baryo. Ako po kasi ang pinakamahusay na mangangaso sa aming baryo eh. Napatingin sa kanya si Solomon. Tumahimik ito na tila nag-iisip. Mama, bakit ka po pala hinahabol ng mga aswang na yun? Yung isa sa kanila, si Berhelion. Gusto niya akong patayin
upang siya pumalit sa akin bilang dato ng aming baryo. At kapag nangyari yon, magiging pugad na ng mga aswang ang lugar namin. Ha? Ibig niyo pong sabihin, isa po kayong dato? Meron ka pong dugong bughaw? Wala iyo. Wala akong dugong bughaw. Sa baryo namin, ang pinuno ay tinatawag lamang na dato. Ako ang itinalaga nilang pinuno dahil ako lang ang may kakayahang makipaglaban sa mga aswang. Ah, kung ganun, para po pala kayong manunugis, Dato Solomon. Pero kung nakikipaglaban po kayo sa mga aswang, bakit po kayo tumatakbo ngayon? Hindi ba dapat sila natatakot at tumatakbo po sa inyo? Sa tingin mo ba, sa lagay kong ito ay makakalaban pa ako sa kanila? Tinraidor ako ng berhel na yon. Nagkaroon sila ng lamang sa akin dahil hindi ko iniisip nagagawa nila ako ng masama. Balak nila akong dalhin sa malayong lugar para doon sana'y patayin. Ngunit mabuti na lang, nagawa kong makatakas sa kanila. Tapos napadpad ako rito sa gubat na ito. Kung ganun, wala po kayong laban sa kanila. Paano po kayo mananalo kung ganyan? Sa halip na sumagot, ay yumuko si Dato Solomon at hinubad ang isa nitong sapatos. Nagtaka si Amir sa ginawa nito. Teka po, Dato Solomon. Ang mabaho niyo po bang paang gagamitin yung panlaban po sa mga aswang? Natawa si Solomon sa sinabi ni Amir, pero hindi pa rin ito nagsalita. Ipinagpatuloy lang nito ang ginagawa. Pagkahubad ng sapatos, ay may inilabas ito mula roon na isang kwintas na may palawit na bato na kulay itim. Teka, ano naman po yan, Dato Solomon? Ito ang mutya ng gintong baboy, Ramo. Ibinigay ito sa akin ng isang diwata nung ako ay binata pa. Ano? Mutya? Ibinigay po ng diwata? Teka, ibig sabihin po, meron po yung kapangyarihan, tama po ba? Tama ka, Hamir. At sino mang may hawak ng mutya na ito ay magiging mas malakas. Bukod doon, ay hindi rin siya tatablan ng kahit na anong sandata o pag-atake ng mga aswang. Parang magiging matigas at makunat ang kanyang balat. Pero sandali, tama bang pagkakaalala ko? Sinabi mong anak ka ng isang mahusay na mangangaso? Opo, tama po kayo, Dato Solomon. Ang tatay ko po nakapatay po sa pinakinatatakutang buhayan nun sa ilog ng gubat na to. Napakalaki raw po ng buhayang yun at marami na pong napatay. Nang mapatay po ng tatay ko yung dambuhalang buhaya, ay pinatigas po ang ulo nun at inilagay po sa barangay hall namin bilang patunay ng kanyang pagiging mahusay po na mangangaso. Tumango-tango si Dato Solomon at matiim itong tumingin kay Hamir. Kung ganon, mahusay ka rin mangangaso. Karaniwan, namamana ng anak ang galing ng kanyang ama, tama? Biglang natahimik si Amir. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Dato Solomon. Naisip niyang sabihin na hindi siya kagaya ng tatay niya, pero naisip niya na nais niyang maramdaman na may isang taong humahanga sa kanya, kaya nagdesisyon siyang magsinungaling na lamang. Hindi naman siya kilala ni Dato Solomon. Hindi nito alam ang totoo na hindi siya kasing husay ng kanyang ama. Aba, syempre naman po. Marami nga pong humahanga sa akin sa baryo namin eh. Ako po ang itinuturing doon na susunod po na pinakamahusay na mangangaso. Kaya nga po ako nandito sa gubat ngayon eh. Kailangan ko po manghuli ng pinakamabangis na hayop para patunayan po ang sarili ko. Kung ganon, bakit hindi ka marunong gumamit ng pana? Nakita ko kanina kung paano ka nagpakawala ng palaso. Ha? Kasi ito po ang unang beses kong gumamit ng pana eh. Mas sanay po kasi ako sa itak. Tumango si Solomon at naniwala naman ito sa mga sinabi ni Amir. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo pa ako maaaring dalhin sa baryo nyo. Mahalagang matapos mong misyon mo ngayong gabi sa gubat na ito.
Pero may isang bagay sana akong ipapakiusap sa iyo, Hamir. Ano po yun, Dato Solomon? Hinawakan ni Dato Solomon ang kwintas na may mutya ng gintong baboy ramo at iniabot ito kay Hamir. Ipagkakaloob ko muna sa iyo ang mutya ng gintong baboy ramo. Tutal, ang sabi mo ay mahusay kang mangaso. Ibig sabihin, ay sanay ka ring makipaglaban kahit paano. Ano po? Sandali lang naman, Dato Solomon. Makinig ka sa akin, Hamir. Nakikita kong kaya mong labanan ng 3 aswang na yon. Nakapagdesisyon na ako na wag nang hayaang makalabas ng buhay sina Berhel sa gubat na ito. Kung hindi sila mamamatay ngayong gabi, dadami pa ang kanilang magiging biktima. Nanlaki ang mga mata ni Hamir. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Dato Solomon. Teka, hindi ko po kaya. Mababangis na hayop lang po ang kaya kong labanan. Hindi po mga aswang. E di isipin mo na lang na mababangis na hayop din ang mga aswang na humahabol sa akin. Teka. Ikaw na lang po makipaglaban sa kanila, Dato Solomon. Bakit niyo naman po ipapasa sa akin ng trabaho po na dapat kayo po ang gumawa? Saka, may mutya naman po kayo, di ba? Malakas po kayo. Kahit gamitin ko pa ang mutya, ay mahina na katawan ko. Kung haharapin ko si Berhel at ang mga kasama niya ngayon, baka sa huli matalo lang ako at makuha pa nila ang mutya ng gintong baboy ramo sa akin. Kapag napunta ito kay Berhel, baka yun na ang maging katapusan ng baryo namin. Nag-isip si Hamir. Alam niyang may punto si Solomon. Sa lagay nito ay wala talaga itong laban sa 3 aswang. Hamir, iho, kapag nasa iyo ang mutya ay lalakas ka, mas magiging madali ang pangangaso mo. Hahayaan kong gamitin mo mutya para makahuli ka ng mabangis na hayop. Basta patayin mo lamang ang 3 aswang na yon. At kung makita kong karapat dapat ka talaga sa mutyang yan, aba, baka hayaan ko na lang yan na nasa iyo. Bahagyang lumakas ang tibok ng puso ni Hamir. Ibig niyo pong sabihin hindi niyo na po kukunin sa akin ng mutya, Dato Solomon? Oo, Hamir. Nangangako ko sa iyo. Yun ay kung makikita kong karapat dapat ka. Napatitig si Hamir sa mutya na hawak ni Dato Solomon. Naisip niya na baka ang mutya na ang sagot sa matagal niya ng pangarap na maging malakas. Nang sandaling yon, ay bumalik sa alaala ni Hamir ang pangungutya sa kanya ng mga tao sa baryo nila at ang ngisi ni Rambo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Hamir bago siya sumagot. Sige po, tinatanggap ko na po ang mutya ng gintong baboy ramo. Nagningning ang mga mata ni Dato Solomon sa sinabi sa kanya ni Hamir. Maraming salamat, Hamir. Kung ganon, ipapasa ko na sa iyo ang pangangalaga sa aking mutya. Ikinulong ni Solomon ang mutya sa mga palad nito. Umikit ito at marahang bumigkas ng isang dasal sa wikang hindi pamilyar kay Hamir. Tahimik lang siyang nakatingin kay Solomon. Matapos yun, ay isinabit na ni Solomon ang kwintas na may mutya sa leeg ni Hamir. Nang nasa leeg na yon ni Hamir, ay isang matinding init ang bumalot sa kanyang katawan na sinundan ng mabilis na pagdaloy ng malakas na enerhiya sa kanyang mga ugat. Napapikit ng sandali si Hamir at may pagtataka siyang tumingin kay Dato Solomon. Ano po yun? Ba't parang ang gaan po ng katawan ko? Ibig lang sabihin yan ay tinanggap ka ng mutya, Hamir. Ngayon, ikaw at ang mutya ay iisa na. Bakit hindi mo subukang gumamit ng pana ngayon? Sige, subukan mo. Nasasabik na kinuha ni Hamir ang pana at nilagyan yon ng palaso. Marahan niyang hinatak ang tali ng pana. Itinutok niya yon sa isang matandang puno sa hindi kalayuan. Nang pakawalan niya ang palaso, ay sumagitsit yon sa hangin at dumiretso sa katawan ng puno. Bumaon ang matulis na dulo ng palaso roon, kaya naman
Napatalon si Hamir sa labis na tuwa. Ayos! Hindi ako makapaniwala. Totoo nga. Pinalakas ako ng mutya niyo, Dato Solomon. Tinignan niya ang kanyang mga kamay na para bang ibang tao na siya. Ramdam niya ang lakas na hindi niya kailanman inakala na posibleng magkaroon siya. Sigurado kung mas marami ka pang matutuklasan sa kapangyarihan ng mutya na yan. Pero para mangyari yon, ay kailangan na nating hanapin sina Berhel. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Hamir. Alam niyang isang tunay na laban na ang kanyang haharapin. Isang matapang na tango ang isinagot niya kay Dato Solomon. At matapos yun, ay nagsimula na silang maglakad. Tahimik na naglakad sina Hamir at Dato Solomon sa masukal na kagubatan. Habang naglalakad, ay pinag-isipan ni Hamir ang naging desisyon niya. Alam niyang ang tanging pakay niya sa kagubatan ay ang manghuli ng mabangis na hayop. Ngunit kailangan niya muna yung isang tabi para sa panibagong misyon na ibinigay sa kanya ni Dato Solomon. Naisip niya rin na kung hindi niya mapapatay ang mga aswang, ay may posibilidad na mahanap ng mga yon ang baryo nila. At doon naman magasik ng lagim ang mga yon. Kaya habang hindi pa yun nangyayari, ay kailangan niya ng mapaslang sina Berhel. Sa kanilang paglalakad, ay napahinto sila nang may napansin silang isang kahon sa ilalim ng isang malaking puno. Hindi yun pangkaraniwan sa ganung lugar, kaya nagdesisyon silang lapitan ang kahon. May nakatuping papel na makikita sa ibabaw ng kahon. Agad na kinuha ni Hamir ang papel at binuklat niya yon. Bumilis ang tibok ng puso niya nang malaman na ang sulat na yon ay mula sa kanyang ama. Nanginginig ang kamay ni Hamir habang binabasa ang nilalaman ng sulat. Anak, alam kong matagal mo nang gustong patunayan ang sarili mo. Hindi lang sa akin, kundi sa ating baryo. Nais kong masigurado na magtatagumpay ka sa pangangaso mo. Kaya iniwanan ko rito ang ilang bagay na makakatulong sa'yo. Ngunit tandaan mo, anak, may mahuli ka man o wala, hindi yun ang mahalaga sa akin. Ang tanging nais ko lang ay ang makauwi ka ng buhay at ligtas. Nanlabo ang paningin ni Hamir habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Mabilis niyang itiniklop ang sulat at iniligay yon sa bulsa ng kanyang pantalon. Ano ang nakasulat? At bakit ka naluluha? Wala po ito. Napuwing lang po ako. Yumukod si Hamir at binuksan ang kahon. Sa loob nun ay may mga palaso at isang matalas na itak. Saan at kanino galing ang mga yan? Iniwan po ang mga to ng tatay ko rito para magamit ko po sa pangangaso. Yun po ang nakalagay sa sulat. Kinuha ni Hamir ang mga palaso at iniligay sa sisidlan sa kanyang likod. Kinuha naman niya ang itak. Pinagmasdan niya yun saglit at saka inabot kay Dato Solomon. Sa tingin ko po, kayo po ang nararapat na gumamit nitong itak. Maraming salamat sa iyo, Hamir. Kinuha ni Dato Solomon ang itak at matapos yun ay muli silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan, ay patuloy na tumatakbo ang isip ni Hamir. Hindi niya akalain na sa kabila ng pagiging maigpit ng kanyang ama at paulit-ulit nitong pagsasabi na dapat siyang maging mahusay na mangangaso, ay iniisip pa rin pala nito ang kaligtasan niya. Ang buong akala niya kasi ay karangalan at pangalan ng pamilya nila ang pinakamahalaga rito. Ang sulat at ang pag-iiwan nito ng mga palaso at itak ay malinaw na patunay na mas importante pa rin siya para sa kanyang ama. Naputol ang pag-iisip ni Hamir nang biglang magsalita si Dato Solomon. Hindi ako naniniwala na napuwing ka lamang kanina, Hamir. Alam ko na naiyak ka dahil sa sulat na nabasa mo. Ano ba talaga ang laman ng sulat na yon, Hamir? Dato Solomon, pasensya na po kayo. Ang totoo po kasi niyan eh. Hindi po ako isang mahusay na mangangaso.
Hindi po ako tulad ng tatay ko. Sobrang higpit po kasi ng tatay ko sa akin, Dato Solomon. Akala ko po ang pangalan lang po ng pamilya namin ang pinakamahalaga sa kanya. Pero nung nabasa ko po yung laman ng sulat, napagtanto ko po na ako pa rin po pala ang pinaka-importante para sa kanya. Sa baryo po kasi namin, kilala po akong lampa at matatakotin at palpak sa lahat po ng bagay. Lagi nga po akong kinukutya ng mga tao sa amin eh. Sinasabi po nilang hindi ko po kayang pantayan ng tatay ko ni Kesyo. Hindi po ako magiging katulad niya. At hindi po ako karapat-dapat maging anak niya. Kaya nandito po ako sa gubat kasi gusto ko pong patunayan na mali sila. Kailangan ko pong makahuli ng isang mabangis na hayop ngayong gabi. Kailangan ko pong ipakita sa lahat ng tao na ako po ang anak ng pinakamagaling na mangangaso sa aming baryo. Naiintindihan ko ang nais mong patunayan, Hamir. Iginagalang ko rin ang tradisyon ng baryo nyo. Pero Hamir, alam mo ba ang tunay na kahulugan ng pagiging matapang? Ano po ba, Dato Solomon? Maraming tao ang iniisip na ang pagiging matapang ay ang walang takot na humarap sa panganib. Na ang tapang ay nasusukat sa dami ng nilabanan mong hayop o tao o aswang. Pero ang totoo, ang pinakamatapang na tao ay ang kayang umamin at tanggapin ang kanyang kahinaan. Ang tunay na tapang ay hindi nasusukat kung mahusay kang gumamit ng sandata at hindi rin ito nasusukat kung ilang digmaan na ang iyong naipanalo. Dahil ang tunay na tapang ay ang pagtanggap sa sarili mo kahit pa hindi ka kasing husay ng iba. Ang tapang ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na bumangon sa kabila ng pangungutya ng iba. At higit sa lahat, ang tunay na matapang ay merong pusong handang tumulong sa nangangailangan kahit mismong siya ay kailangan ng tulong. At ang magandang halimbawa nun ay ang ginawa mong pagtulong sa akin at ang pag-amin mo sa akin ng katotohanan tungkol sa sarili mo. Ang ibig niyo po bang sabihin, Dato Solomon, matapang po ako? Sa paningin ko ay oo. Pero sa paningin ng mga taong may mababaw na pananaw sa buhay, malamang ay hindi. Nag-init ang mga mata ni Hamir dahil sa mga salitang narinig niya mula kay Dato Solomon. Hindi niya inakala na manggagaling pa ang mga ganong salita sa isang estranghero. Hindi nagtagal ay kumawala na ang luha sa mga mata ni Hamir. Maraming salamat po sa inyo, Dato Solomon. Sobrang ganda po ng sinabi niyo sa akin. Tahadawag ka nang umiyak. Pinagdaanan ko rin ang mga pinagdaanan mo ngayon. Ang pagdududa sa iyong sarili ay normal. Mawawala lamang yan kapag tuluyan mo natanggap ang iyong kahinaan at kapag nalaman mo kung paano mo ito gagamitin upang makagawa ka ng magagandang bagay. Magsasalita pa sana si Hamir, pero natigilan siya nang makarinig sila ng papalapit na yabag. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan ay lumitaw ang dalawang aswang na alagad ni Vergel. Naglalaway ang mga yon habang nanlilisik ang mga mata. Sumugod ang dalawang aswang na walang babala. Iniharang ni Dato Solomon ang sarili nito at ginamit nito ang hawak nitong itak upang salubungin ang pag-atake ng dalawang aswang. Naiwasan naman ng mga aswang ang lahat ng pag-atake ni Dato Solomon at sa isang kisap mata ay naibalibag ng isang aswang si Dato Solomon pasadsad sa lupa. Agad na hinawakan ni Hamir ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Mutya, tulungan at gabayan mo sana ako. Nakita ni Hamir na nahihirapan na si Dato Solomon na labanan ang dalawang aswang. Kumuha siya ng isang palaso at inilagay niya yon sa kanyang pana. Inasinta niya ang isang aswang. Huminga siya ng malalim bago pinakawalan ang palaso. Tumama ang palaso sa binti ng isang aswang. Napangiwi ito dahil sa sakit at sabay na lumingon ang dalawang aswang sa kanya. Magkasabay din na sumugod ang dalawang aswang kay Hamir.
Napaatras si Hamir bago mabilis na tumakbo papalayo. Sa likod niya ay dinig niya ang mabibigat na yabag ng mga aswang na humahabol sa kanya. Hanggang sa napagtanto niya na hindi siya maaaring tumakbo na lang at kailangan niyang harapin ang mga kalaban. Biglang huminto si Hamir at humarap sa dalawang aswang na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. 2 palaso ang kinuha niya at sabay niya yung ibinala sa kanyang pana. Nang sandaling yon ay may naramdaman siyang malamig na hangin na parabang may mga kamay na gumagabay sa kanya sa paghawak sa pana at palaso. Walang pag-aalinlangan na pinakawalan ni Hamir ang 2 palaso. Sabay na bumaon ang 2 palaso sa isang aswang, isa sa noo at isa sa dibdib nito. Agad na bumagsak ang aswang at hindi na yon gumalaw pa. Sandaling napahinto ang natitirang aswang at hindi makapaniwalang tinignan si Hamir. Matapos yun ay malakas itong sumigaw at galit na tumakbo papalapit kay Hamir. Mabilis na humugot ng palaso si Hamir at inasinta niya ang aswang. Ngunit nang panain niya ito ay mabilis itong nakaiwas at tumalon ito ng mataas. Sinunggaban siya ng aswang at napahiga siya sa lupa. Pinaibabawan siya ng aswang at naramdaman niya ang bigat ng katawan nito. Maging ang malansang amoy ng hininga nito ay naaamoy niya. Ngumanga ng malaki ang aswang at nakita niya ang matutulis ng ngipin na akmang sasakal sa kanyang leeg. Nagmamadaling kinuha ni Hamir ang isang palaso sa likod niya at isinaksak niya yon sa loob ng bunganga ng aswang. Tumagos ang palaso mula sa bibig nito hanggang sa likod ng ulo. Nanlaki ang mga mata ng aswang. Malakas niya itong itinulak at nang bumagsak yun sa lupa ay wala na yung buhay. Mabilis na tumayo si Hamir at tinignan niya ang 2 aswang na napatay niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang mapatay ang mga yon gamit ang kanyang palaso. Kailangan kong sabihin kay Dato Solomon na napatay ko na ang 2 pangit na aswang na to. Siguradong matutuwa siya. Agad na tumakbo si Hamir pabalik sa kinaroroonan ni Dato Solomon. Ngunit pagdating niya roon ay natigilan siya. Nakita niya ang aswang na si Vergel na hawak sa leeg si Dato Solomon. Bahagyang nakaangat ang mga paa ni Dato Solomon sa lupa at bakas sa mukha nito na nahihirapan na itong huminga. Bitiwan mo si Dato Solomon! Ako ang harapin mo, aswang! Napatingin ang aswang kay Hamir. Napangisi ito ng malaki nang makita nitong suot-suot niya ang mutya ng gintong baboy ramo. Imposible! Totoo ba ito nakikita ko, Solomon? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? Ipinagkatiwala mo sa isang bata ang mutya ng gintong baboy ramo. Sa tingin mo ba ay kaya kang ipagtanggol ng isang bata? Nagpapatawa ka ba? Hoy, aswang! Huwag mo akong malitin! Hindi porket bata ako ay hindi na kita kayang labanan! Pasensya ka na, Tutoy. Pero hindi ako pumapatol sa isang batang katulad mo. At saka hindi ka na dapat nakikisali sa away ng matatanda. Ang dapat na ginagawa ng isang batang kagaya mo sa ganitong oras ay natutulog na. Naningkit ang mga mata ni Hamir. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pana at mabilis siyang kumuha ng palaso. Itinutok niya yun kay Vergel. Hindi na siya nagdalawang isip at pinakawalan na niya ang palaso. Tumama ang palaso sa braso ni Vergel. Napaigik ito at muling tumingin kay Hamir. Marahas nitong binitiwan si Solomon. Bumagsak at napaluhod sa lupa naman si Dato Solomon habang habol ang paghinga. Marahang hinugot ni Vergel ang palasong nakabaon sa braso nito. Habang nakatingin si Vergel kay Hamir, ay binali nito ang palaso at itinapon yun. Mukhang sa gabing ito ay papatol na ako sa isang batang paslit na kagaya mo. Ang dapat sa'yo ay tinuturuan ng leksyon. Hindi umatras si Hamir nang marahang naglakad si Vergel papalapit sa kanya.
Kahit ramdam niya ang kilabot na dulot ng presensya nito, tinitigan niya ang aswang na may kasamang tapang habang mahigpit niyang hawak ang kanyang pana. Nagtagpo ang mga mata ni Amir at ng aswang na si Berhel sa gitna ng madilim na kagubatan. Hindi na hinintay ni Amir na maunang umatake si Berhel. Mabilis siyang kinuha ang palaso at inilagay yon sa hawak niyang pana. Agad niyang itinutok ang palaso sa ulo ng aswang at pinakawalan niya yon. Ngunit mabilis din kumilos si Berhel. Iniwasan nito ang palaso at lumagpas lang yun sa kanya. Tumama ang palaso sa katawan ng isang puno. Pero hindi pa rin huminto si Amir. Muli siyang nagpakawala ng palaso at nang pakawalan niya yon ay tumama yon sa balikat ng aswang. Ngunit imbis na masaktan, ay isang nakasisindak na halakhak ang pinakawalan ng aswang. Sa tingin mo ba, ay matatalo mo ako sa ganyang klase lang ng pag-atake? Hindi ako kagaya ng dalawang aswang na pinatay mo kanina, bata! Hinugot ng aswang ang palaso at muli nito yung binali. Napalunok si Amir dahil tila walang epekto sa aswang ang kanyang mga pag-atake. Sa isang iglap ay naglaho si Berhel sa kinatatayuan nito. Napasinghap si Amir. Hindi nahabol ng mga mata niya kung saan nagpunta ang kanyang kalaban. Hanggang isang matalim na hangin ang naramdaman niya sa likuran. Paglingon niya ay dumaplis ang matatalim na kuko ni Berhel sa kanyang pisngi. Nag-iwan yon ng mababaw ngunit napakaapding sugat. Naramdaman niya ang pagdaloy ng mainit na dugo pababa sa kanyang panga. Humakbang si Amir paatras pero hindi dahil sa takot. Bagkus, mas lumalim ang kanyang paghinga. Mas lumakas ang pagpintig ng kanyang puso at mas naging matapang siya dahil sa natamo niyang sugat. Mas lalong nag-alab ang kagustuhan niya na matalo at mapatay si Berhel. Mabilis na naglagay ng 2 palaso si Amir sa kanyang pana at agad niya yung pinakawalan. Tumama ang isa sa tagiliran ni Berhel habang ang isa naman ay dumaan sa pisngi nito. Napangiwi ang aswang at mabilis itong sumugod kay Amir. Napakabilis ng paggalaw ng aswang. Tumalon ito ng ubod ng taas at napunta ito sa likod ni Amir. Sinubukan ng aswang na sunggaban si Amir mula sa kanyang likuran, pero naramdaman yon ni Amir. Mabilis na umikot paharap si Amir kay Berhel, sabay hugot ng palaso. Matiim niya yung itinutok kay Berhel at bago pa ito tuluyang makalapit ay pinakawalan niya ang palaso mula sa kanyang pana. Tumama yon sa kaliwang tuhod ng aswang. Napaluhod si Berhel, sabay sigaw ng malakas. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Amir. Habang nakaluhod ng aswang, ay humugot siyang muli ng palaso at bago nga niya yun ilagay sa pana, ay inutusan niya ang mutya ng gintong baboy ramo na ilagay nito ang kapangyarihan nito sa kanyang palaso. Isang malalim na paghinga ang hinugot ni Amir. Sa kanya pinakawalan ang palaso. Bumaon ang palaso sa noo ni Berhel at dahil sa lakas ng puwersa nun, ay tumagos yun sa likod ng ulo nito. Sandaling napakurap pa ang aswang at isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa paligid. Hindi nagtagal ay walang buhay na bumagsak ang aswang sa lupa habang nakadilat pa ang mga mata. Ibinaba ni Amir ang hawak na pana habang humihingal na nakatingin sa walang buhay na katawan ng aswang. Hindi siya makapaniwala na sa isang gabi ay 3 aswang ang kanyang napatay imbis na mabangis na hayop. Matapos makipaglaban, ay doon na naramdaman ni Amir ang pagod. Matapos ang lahat, agad siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Dato Solomon. Nakasandal ito sa isang puno at hirap ng huminga. Maraming sugat ang matanda at bakas sa mukha nito ang matinding panghihina. Dato Solomon, kailangan na po kitang madala sa baryo namin ngayon para magamot ka na po. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Kailangan mo pang mangaso, hindi ba? Kailangan mong magdala ng mabangis na hayop sa baryo nyo.
Hindi ba yun ang usapan natin, Hamir? Kapag natalo mo na si Berhel, ay hahayaan kitang gamitin ang mutya para sa iyong pangangaso. Oo nga pala. Gusto kitang batiin dahil napakahusay mong makipaglaban, iho. Kahit ako ay nagulat sa ipinakita mo. Dato Solomon, dahil po yun sa pinagkaloob niyo po sa aking mutya. Ang mutya ay gabay at dagdag na lakas lamang, Hamir. Sadyang likas sa iyo ang pagiging mandirigma. Pero mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan. Sige na, umalis ka na at mga aso. Dito lang ako at balikan mo na lamang ako kapag nakahuli ka na ng mabangis na hayop. Sa sandaling yon ay bumalik sa isipan ni Hamir ang dahilan kung bakit siya nasa gubat na yon. Subalit nang makita niya ang kalagayan ni Solomon, ay tila hindi kaya ng konsensya niya na patagalin pa ito sa sitwasyon ito. Dato Solomon, wala na po akong pakialam kahit pagtawanan pa nila ako sa baryo namin. Ang mahalaga po ngayon ay ang buhay niyo. Baka kung magtagal pa po tayo rito, ay may mangyari pang mas masama po sa inyo. Tsaka, wala na rin naman pong oras para mangaso ko eh. Papasikat na po ang araw. Sige na, kaya mo pa yan, Hamir. Naniniwala akong kaya mo pang mangaso. May konting oras pa bago sumikat ang araw. Maniwala ka sa akin. Papatalasin ng mutya ang paningin at pakiramdam mo. Kaya magiging madali na sa iyo ang mangaso. Hindi po, Dato Solomon, nakapagdesisyon na po ako. Hindi ko na kailangan patunayan sa kanila kung gaano ako katapang. Ang mahalaga ngayon ay ang malapatan ng lunas sa mga sugat nyo. Napatingin si Solomon kay Hamir, ngunit sa halip na magsalita ay napansin niya na bigla itong natigilan. Ang mga mata nito ay nakatutok sa bangkay ng aswang na si Berhel. Bakit po, Dato Solomon? May problema po ba? Hindi sumagot agad si Dato Solomon. Sa halip, isang makahulugang tingin ang ibinigay nito kay Hamir bago muling nagsalita. Hindi ba kailangan mong makapag-uwi ng ulo ng mabangis na hayop sa baryo nyo? Opo. At kung anong klaseng hayop po ang mahuhuli ko, ay yun po ang magiging batayan kung gaano po ako kalakas at kahusay bilang isang batang mangangaso. Marahang tumayo si Solomon at tinapik sa balikat si Hamir. Hindi mo na kailangang manghuli pa, Hamir. Dahil napatay mo na ang pinakamabangis na hayop sa gubat na ito. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Saglit na hindi naintindihan ni Hamir ang ibig sabihin ng matanda nang hindi nito inalis ang tingin sa bangkay ng aswang. Huminga siya ng malalim at marahang lumapit sa bangkay ng aswang. Huminto siya sa tabi nun at hinugot niya ang dala niyang patalim mula sa kaluban na nakasabit sa bewang niya. Hindi inalis ni Hamir ang tingin sa aswang habang lumuluhod siya sa tabi ng bangkay ng aswang. Unti-unti niyang inilapit ang patalim sa leeg ng aswang at ginawa na niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya sa buhay niya. Tumilamsik sa mukha ni Hamir ang dugo ng aswang habang pinupugutan niya yon ng ulo. Habang unti-unti nang sumisikat ang araw sa silangan, ay tahimik na naglakad sina Hamir at Dato Solomon palabas ng kagubatan. May hawak na tungkod na kahoy si Dato Solomon upang suportahan ang nangihina nitong katawan. Paminsan-minsan ay inaalalayan ito ni Hamir kapag nakikita niyang medyo nahihirapan ito. Habang si Hamir naman ay bitbit sa kaliwa niyang kamay ang pugot na ulo ng pinuno ng mga aswang. Taas noo siyang naglalakad dahil pakiramdam niya ay isa siyang mandirigmang pabalik sa kanyang baryo matapos ang isang madugo ngunit matagumpay na digmaan. Habang palapit sila sa bukana ng kagubatan ay saglit na huminto si Hamir at lumingon kay Solomon. Malapit na po tayo, Dato Solomon. Huwag po kayong mag-alala kasi kaya po kayong gamutin ni Apong Rosauro. Hindi na ako makapaghintay na makita ng mga kababaryo mo kung gaano ka katapang, Hamir.
Kung ako nga, na hindi ka kilala, ay sobrang hanga sa ginawa mo. Ano pa kaya ang iyong ama at ang mga tao sa lugar nyo? Isang kinakabahang ngiti ang pinakawalan ni Hamir at muli silang nagpatuloy ni Solomon sa paglalakad. At sa wakas, matapos ang mahabang paglalakad palabas ng kagubatan, ay narating na ni Hamir ang bukana ng gubat. Nauna siyang lumabas dahil pinauna siya ni Datu Solomon. Yun ay dahil sa mabagal na itong maglakad dulot ng mga sugat nito sa kanyang katawan. Sa paglabas ni Hamir sa gubat ay hindi lamang ang sikat ng araw ang sumalubong sa kanya, kundi ang mga tao sa baryo nila. Lahat ay bakas ang gulat nang makitang hindi ulo ng isang mabangis na hayop ang daladala ni Hamir, kundi ulo ng isang aswang. Sa unahan ng kumpul ng mga tao ay nakatayo ang matandang babaylan na si Apong Rosauro, katabi ang ama ni Hamir na si Pancho. Nang makita ng mga ito ang dala ni Hamir, ay tumahimik ang lahat. May ilan na kinusot pa ang mga mata na tila hindi makapaniwala. Huminto si Hamir sa harapan ni na Apong Rosauro at Pancho. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba itong nakikita namin? Isang aswang ang napatay mo, Hamir. Kahit ang pinakamagagaling na mga aso sa baryo natin, ay hindi pa yan nagagawa. Paano mo nagawa yan, Hamir? Totoo ba, Hamir? Ikaw ang pumatay sa aswang na yan? Bago makasagot si Hamir, ay biglang lumabas mula sa kagubatan si Datu Solomon na hawak pa rin ang tungkod nito. Naglakad ito papalapit kay Hamir at diretsyong tumingin kay Pancho. Hindi lang pumatay ng aswang si Hamir. Iniligtas din niya ang buhay ko mula sa kamay ng mga aswang na gustong pumatay sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka patay na ako ngayon. Wala pa rin nagsalita sa mga tao sa likuran ni na Apong Rosauro at Pancho. Kahit si Rambo ay hindi na ikubli ang gulat sa muka. Nakanganga itong nakatitig sa pugot na ulo ng aswang na bitbit ni Hamir. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Apong Rosauro bago ito tuluyang lumapit kay Hamir. Mahigpit itong hinawakan ang isang kamay ni Hamir at itinaas yun. Mga kababaryo, mula sa araw na ito, si Hamir na ang kikilalanin bilang pinakamahusay at matapang na batang manangaso sa ating baryo. Biglang sumabog ang tuwa ng mga tao. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga yon sa labis na galak. Ngunit sa kabila ng lahat ng sigawan at pagbati, ay isa lang ang hinanap ni Hamir, ang muka ng kanyang ama. At nang magtama ang kanilang mga mata, ay doon niya nakita na labis siyang ipinagmamalaki ng kanyang tatay. Kahit na hindi na ito magsalita, ay naramdaman niya kung gaano siya kanito ipinagmamalaki. Napuno ng luwa ang mga mata ni Hamir at nang yakapin siya ni Pancho, ay doon na niya pinakawalan ang isang malakas na paghagulgol. Nang dahil sa tapang at husay na ipinamalas ni Hamir, ay buong araw na nagdiwang ang buong baryo nila. Nagkaroon ng malaking salo-salo sa gitna ng plaza kung saan ang bawat pamilya ay nagdala ng pagkain at inumin bilang pagdiriwang sa tagumpay ni Hamir. Lahat ay pinag-usapan ang pambihirang ginawa ni Hamir. Lahat ay nais makausap si Hamir at kahit paulit-ulit na sa pagkikwento ang bata, ay hindi napagod si Hamir na ikwento sa mga tao ang nangyari kung paano niya nilabanan at napatay ang isang pinuno ng mga aswang. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Hamir, ay naramdaman niyang hindi na siya isang batang nangangarap lang na patunayan ang sarili. Naramdaman niya na isa na siyang tunay na mangangaso at mandirigma sa mata ng kanyang ama at ng buong baryo. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, si Datu Solomon naman ay ginamot na ni Apong Rosauro. Kahit hindi ito nakasama sa pagdiriwang, ay ramdam pa rin ni Hamir
kung gaano kasaya si Dato Solomon para sa rekognasyong kanyang natanggap ng araw na yon. Makalipas ang ilang araw na pagpapahinga at pagpapagaling sa bahay ni Hamir, ay nagpa siya nang umalis si Dato Solomon. Sa labas ng kubo ni Hamir ay naroon silang tatlo. May lungkot sa mga mata ni Hamir dahil ang totoo ay napalapit na ang loob niya kay Dato Solomon. O paano, Hamir? Kailangan ko nang bumalik sa baryo namin. May tungkulin pa akong kailangang gampanan doon. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag meron akong libreng oras, ay babalik ako rito. Maraming salamat sa inyo. Kami pa nga po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ikaw po nagturo kay Hamir na maniwala sa kanyang sarili at maging matapang. Pancho, hindi ako nagturo sa kanya para maging matapang. Likas na yon sa kanya. Narinig ko ang kwento niya at nauunawaan ko ang pinagdaanan niya. Bilang magulang, ikaw ang dapat unang maniwala sa kakayahan ng anak mo. Ang tiwala ng isang magulang ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin ang mga bagay na kinatatakutan niya. Iba pa rin talaga nagagawa ng pagsuporta ng isang magulang sa kanyang anak. Napayuko si Pancho na tila napahiya ito sa mga sinabi ni Dato Solomon. Hamir, iho, magpapatuloy ang buhay mo bilang isang tunay na mangangaso. Alam kong marami ka pang pakikipagsapalaran na mararanasan at naniniwala ko na lahat ng yun ay mapagtatagumpayan mo. Sa sandaling yon ay hinubad na ni Hamir ang mutya ng gintong baboy ramo sa kanyang liig at inabot niya yon kay Dato Solomon. Dato Solomon, baka makalimutan niyo po itong mutya. Ibabalik ko na po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo na ipagamit po yan sa akin. Hamir, simula ngayon ay ikaw na ang mangangalaga niyan. Napatunayan mo na sa akin na karapat-dapat kang magtaglay ng isang bagay na sumisimbolo sa tapang. Talaga po, Dato Solomon? Maraming salamat po. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ngumiti si Solomon at naglakad palayo. Tahimik na sinundan ng tingin ni Hamir at Pancho si Dato Solomon hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanilang paningin. Matapos yun ay ipinatong ni Pancho ang kamay nito sa balikat ni Hamir. Napatingin si Hamir sa kanyang ama. Hamir, anak, patawarin mo ko, ha? Alam kong naging maigpit ako sa'yo. Hindi kita pinaniniwalaan. Hindi ko dapat hinayaang maramdaman mo na hindi ka sapat bilang anak ko. Tama si Dato Solomon. Bilang ama mo, ay ako ang dapat na unang maniwala sa'yo. Naiintindihan ko naman po kayo kung bakit ganun po naging trato niyo po sa akin. Kayo po ang pinakamagaling na mga ngaso po dito sa baryo natin. At iba ang bigat ng ekspektasyon ng mga tao po sa inyo. Alam kong ayaw niyo lang po na magdala po ako ng kahihiyan sa pamilya natin. Ngumiti si Pancho at may luhang pumatak mula sa mga mata nito. Maigpit na niyakap nito si Hamir. Nang sandaling yun ay naramdaman ni Hamir ang labis na pagmamahal ng kanyang ama at kung gaano siya nito ipinagmamalaki bilang anak nito. Isang gabi, may ngiti sa labi na nakatitig si Hamir sa larawan niyang nakasabit sa dingding. Sa larawang yon ay hawak niya ang pugot na ulo ng aswang. Nakahanay ang larawan niya sa mga lumang larawan ng kanyang mga ninuno na may hawak ding ulo ng mababangis na mga hayop. Noon, pangarap lang niya na mapabilang sa hanay ng magigiting na mga ngaso sa kanilang lahi. Kaya hindi siya makapaniwala na isa na ang larawan niya sa nakasabit sa dingding. Matapos ang lahat, ay nagbago na ang tingin ng lahat kay Hamir. Itinuring siyang pinakamahusay na batang mangangaso sa baryo nila. At sa kanyang puso, alam niyang hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kwento. Naniniwala siya na dahil taglay na niya ang isang makapangyarihang mutya,
ay marami pa siyang laban na kakaharapin. Ngunit hindi na lang ang mutya at pana ang kanyang sandata, kundi maging ang pagmamahal at tiwala sa kanya ng kanyang ama at ng buong baryo nila.